Good morning mga kabukid. Nandito tayo sa ating munting manukan. Tayo po ay ating i-update kung ano pong kalalagayan nila kasi makulimlim po rito sa amin. Makulimlim po kaya ang ating pag-uusapan mga kabukid itong area ng aking kulungan. Umaabot po siya ng 800 square meter po ang luwag mga kabukid. Ito yung mga ating mga alaga sumusunod. Ang alam nila ay magpapakain tayo pero tapos na silang kumain. 10 PM na po ngayon ng tanghali mga kabukid. Ito mula po doon, ayan sa may akasya, palibot po doon hanggang doon po sa sulok na yun. Yun po isang pinitak po dati to mga kabukid. Ito po yung aking sinasaka, pero nung sinabi ko sa sarili ko na itry ko mag-alaga ng manok, ito po kinulong ko po siya ng steel matting. Pero itong pabahay mga kabukid, ano lang po to, mga kawayan na lang po yung mga ginamit kong materyales, kaya hindi po ako na medyo namahalan. Tapos yung mga ibang yero na hingi ko po dun sa mga ginawan ko ng bahay, at sila po ay pinamigay naman po yung iba po ay binili ko po yan. Yan po yung aking ginastos dito sa aking pabahay ng aking manok. Ang mga kawayan po naman po ay yan po yung mga hingi ng mga aking mga kaibigan. Mahangin po rito, mukhang kahapon po umulan. Kaya nakamonitor po ako para pagka umulan po ay aking ikukulong yung mga 3 months old na ating mga manok na pinakawalan para hindi sila sipunin. Ngayon po nandito po yung ating mga sisiw. Ayan, dito nila. Ito po ay binaba ko sa incubator March 6. Malapit na po silang mag 1 month. Dito na po sila. Ayan. Ayan. Mga kabukid. Bali, hinati ko po sila para hindi sila nagsisiksikan. Ayan. Maliliksi po sila mga kabukid. At ito naman yung may na isang buwan. Ito po, pwede ko na rin pakawalan to. Hinihintay ko na lang na mag 2 months para ating pakawalan, para may halo na rin dito sa mga higi 3 months, para isa na lang po yung kainan nila. Kaya po mga kabukid, sinasabi ko po na kung sino po yung gustong mag-alaga po ng ganitong manok, itry niyo na po kasi magandang mag-alaga. Ito na po, medyo dumadami na sila. Tayo po ay nawiwili sa kanila kasi magaganda na silang tignan, dumadami na. Kaya i-try nyo na po na mag-alaga ng ganitong klaseng manok. Hindi po kayo gagastos ng malaki. Magsimula lang po kayo sa maliit katulad ko. Ilang piraso lang naman po yung nag-upisan ko. At nag-produce po ako ng sarili kong incubator para dumami. Yun lang po ang diskarte ng pag-aalaga ng manok. Sana po may awang Diyos mapaparami pa natin
at makapagbenta na rin po tayo. Sa ngayon po itong mga aking mga alaga, wala pa pong benta rito. Sa susunod po siguro na magsalang ako dun sa incubator, yun na po siguro ang ating ibebenta na sisiw. Kasi po marami na rin pong nagtatanong sa akin kung nagbebenta na ako ng manok. Ang sabi ko po sa ngayon hindi pa, kasi plano ko po papadamihin muna. Tapos itong mga 3 months old na ito, ang plano ko papaiklogin ko para iklog na ating ibebenta. Kasi meron na po rin tayong inahin na pagkukuhanan ng gagawin na pa sa incubator. Pero itong mga to, mga kabukid, ito po ang plano ko, iklog po, papaiklogin po natin. Ayan po ang kanilang ginawa dito sa puno ng saging. Ayan, kinakain nila yung puno. Yung isa nga po natumba na, naubos na nila. Ayan, binababayaan ko na lang po para makatipid tayo sa patuka. Sige mga kabukid, hanggang dito na lang muna ang ating pag-update sa ating munting manukan. Pinakita ko lang po ang ating area kung ilan ang sukat. Kasi kung meron po kayong konting space sa likod ng bahay, pwede na pong mag-alaga ng manok na ganitong klase. Kasi po hindi naman sila magaling lumipad. Pagka mayroon pang lumipad, putulan nyo lang po ng pakpak, hindi na po sila makakalabas. Ito lang po, net lang po ang ating linagay. Ito, ring net. Pero dun sa gilid po, talagang gumastos po ako ng steel matting para yung mga ibang hayop katulad ng baka o kaya kambing, hindi nila agad-agad masira. Ayan, matibay po yan. Tapos medyo malalapit naman na yung haligi. Sige po, hanggang sa sunod po ating video. Kung napadaan ka dito sa aking channel, huwag mo naman kalimutan pindutin sa taas. Malaking tulong na po rin yun sa ating channel. Sa muli po, bye bye.